Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Lab test, Sir Falcon. Baka naamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Dio lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Buhol na traffic? Lagkit init na? Siksikan pa? Nakakalokan bila sa sakayan? Basta commute at menthol candy na baon. Available in honey, lemon, cherry, fresh, at iba pa. Available ang Max sa suking tindahan at supermarkets nationwide. Bili na! Sarah J. for Salon Pass. Metasolizate ay methylcopyl acetate ethyl camphor is generating mo Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass is available in Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, CSI Supermarket, and St. Joseph Drug. Buy now! Ate, pabili. Ano sa'yo? Pick me high, refresh sarap. Pick me Magnolia, healthy and fruit drink. O less o pagod ka, mag-break mo at mag-refresh. Pick your favorite fruit flavor para sa'yo to, bish. Refresh sarap ang hanap? Mag-Magnolia Healthy and Fruit Drink. May refreshing goodness ng apple, strawberry, lemon, grape, and mango flavors for that feeling good sarap. Magnolia, feeling good, sarap. 10 pesos SRP lang. Punta na sa suking tindahan. Hi, going up? Mahal! Turn off kay Crush. Use Close-Up with antibacterial zinc for all-day amazing fresh breath for up to 12 hours with regular use. Kasha pa? Kasha pa sa tabi ko. Dare to get closer with Close-Up. Tagasan ka? Taga Binondo. Tagasan ka? Taga Barangay LS. From traffic lights to bright lights. Adventure sites. Special nights. Basta Sunsilk with regular use, may lugar-ready hair pa, anytime, anywhere. Use Sunsilk Smooth and Manageable with Active Infusion, made with a blend of flower oils, vitamin D3, and collagen. Now with its best ever fragrance versus previous formulations. Sunsilk, with 25 ml per wash based on sachet SRP. Kain na! Tinola na! Wala namang lasa. Tinolang matabang ulam. Ang dagan ng more chicken cube. What is that? Rich flavor pa. Ang sarap ng isang buong manok. Malaya ko napunuan. Sarap ng tinola na bibisa. Sarap pala ng tinola. Ang biti ng lasa. Na, extra rice pa. Nor! Ayos mo yan ng malupit na forma. Ang bawat ito ng soft drink. Collect and win na. Collect any combo. 2 Royal plus 2 Sprite plus 2 Coke. Nakit o tanda. Trade the nearest redemption center and win limited edition collectibles. Promo and redemption period from February 17 to May 11, 2024. Per DOH FDA CFR permit number 1831 series of 2023. Last chance para mag-collect and win. Visit Coca-Cola.com for more details. Sunday lights so bright. Show my light in the club or in the sun. Shining light. Let's have fun. Da-da-da-da-da. Show your light to your Sunday light. Anytime, anywhere. Like dito, like doon. Sunday light. Show your light. Light like a switch kasi long calories. Dito, like doon. Sunday light. I keep coming back to the light life. Sunmig life. Drink responsibly. Tara here. Sunmig life here. Sa suki mong tindahan. Bili na. Drink responsibly. Oras, 12 o'clock. This time check was brought to you by Nord Chicken Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nord Chicken Cubes. Want to be a star? Follow in the footsteps of Ian Richards. Madri Javi Garcia, Bianco Mali, Felix Sanya Lopez, and Jam Julian San Jose, and many other Sparkle talents. Join the Sparkle Prime Acting Workshop is April 28, Baguio Country Club, May 16 to June 15, GMA Network Studio, and June 29
and 30 Cebu opens to everyone aged 15 years old and above. Join follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Ma-inspire, maluha, kiligin at matuwa. Isang bansa, isang barangay, isang kwento na sabay-sabay. Malayo naman kasi sa'yo. Yaman ng ala-ala. Barangay Love Stories nationwide. Sa buhay mo, tatlo. Isang bansa, isang barangay. Araw kita, kasama sa lungkot at saya'y nandyan ka. Kung ikaw ay mawawala, o paano na? Kung tayo ay forever, magsasaya together. O tayo ay forever. Tayo ay forever. Kahit malayo ang ending stronger. O tayo ay Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Barangay Love Stories nationwide, back to back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang gusto kong mangyari at mag-move on ka na lang? Sa palagay mo, paano ko gagawin yun? Ano bang tingin mo sa nangyayaring to? Laro? Na kapag hindi mo na gusto, na kapag nagsawa ka na, ayawan na para sa akin. Alam mo ba na blessing yun? Yung anak natin. Siya ang magiging katuparan sa matagal ko ng hiling. May mga bagay sa buhay na kahit gustuhin nating makuha, ipinagkakait pa rin sa atin ang tadhana. Minsan, wala tayong magagawa kundi maghintay at magtiwala. Ikaw, kapuso, gaano ka katatag harapin ang mga pagsubok sa buhay na ibinabato sa iyo? Pakinggan ang kwento ni James sa Barangay Love Stories, #BLS Pinagkaitan. Barangay LS 97.1. 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak ang iyak, ligaya at lungkot. Sa ala-alay, masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso. Ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala.
lungkot. Sa alang-alay, masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso. Ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa mundo. Lumipas man ng panahon, alaala ay naroon sa isip mo at puso mo. Hanggang sa kaalaman, kwento ng pag-ibig at ng buhay. Yaman ng alaala sa buhay mo. May mga bagay sa buhay na kahit gustuhin nating makuha, ipinagkakait pa rin sa atin ng tadhana. Minsan wala tayong magagawa, kundi ang maghintay at magtiwala. Ikaw, kapuso, gaano ka katatag harapin ang mga pagsubok sa buhay na ibinabato sa iyo? Dear Papa Dudu, kumusta po at magandang tanghali sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-pakinig. Ako po, ang kabarangay ninyong si James, 38 years old at taga Rosario, Cavite. Avid listener po ako ng programa ninyong Barangay Love Stories Everyday na nakikinig po ako. Magaganda, nakakatuwa at inspiring po kasi ang kwento ng pag-ibig at buhay na itinatampok ninyo. Kaya naman naisipan ko pong magpadala ng sulat para magbahagi ng storya ko na punong-puno ng karanasan, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay mahihain ako. Yun din po ang dahilan kaya hindi ko nagawang ligawan noon si Charlene. Classmate ko since grade 5 at long time crush ko rin. Ewan ko ba papadudod ka na sobrang torpe ko noong araw. Kaya na kahit nararamdaman ko nang may kabitin na pagkagusto sa akin si Charlene ay hindi ko po yun pinansin at hinayaan ko lang. At kahit na noong tumungtong kami ng high school ay hindi po ako umamin sa nararamdaman ko para sa kanya. Hindi nagtagal ay tuloy na po kaming nagkahiwalay ng landas ni Charlene. Matapos siyang graduate sa high school, opo, Papa Dudu. Siya lang po ang graduate noong high school kami. Kinailangan ko kasi mag-drop para magsimula ng maghanap buhay. Pinagpatuloy ni Charlene ang pag-aaral niya at kumuha siya ng kursong education noong college. Pangarap niya kasing maging isang teacher balang araw. Habang nag-aaral si Charlene ay unti-unting isinasa katuparan ang mga pangarap niya sa buhay. Ako naman ay nagtrabaho na at tumutulong sa bahay.
Pero masasabi kong talagang mapaglaro ang tadhana dahil nabalitaan ko po na nagtrabaho na si Charlene sa eskwelahan namin noong high school bilang isang teacher. Sabi ko sa sarili ko, pagkatataon ko na yon para pormahan siya, kaya kahit nakakatawa mang isipin, nag-enroll po ako para tapusin ang pag-aaral sa high school. Hi, Charlene! Teka, James? Ikaw ba yan? Ako nga. Buti natatanda mo pa ako. Ang tagal na rin kasi mula nung hindi tayo nagkita. Ilang taon na nga ba? Basta. Hindi ko na rin matandaan pero makakalimutan ba naman kita? Grade 5 at buong high school tayong magkaklase, no? Ako rin, Charlene. Hindi kita nakalimutan. Pero teka, ano palang ginagawa mo dito? Saka bakit ka nakasuot ng school uniform? Hindi ko sigurado kung naalala mo pa. Bali, hindi ko natapos yung 4th year noon. Kinailangan ko mag-grad kasi naghanap na ako ng trabaho. Oo, naalala ko nga yun. Bigla ka nalang nawala nun eh. Okay. Nag-enroll ka rito para tapusin ang 4th year mo? Mismo. Sa totoo lang, hindi ko na talaga pinangarap na matapos ang high school. Pero nung malaman ko na nagtuturo ka na rito, nagbagong isip ko. Hala, seryoso ba yan? Oo! Bigla ako napag-desisyonan na mag-aral ulit at syempre, gusto ko rin kasi mapalapit sa'yo. Parang katulad ng magkaklase pa tayo. At ang pag-aaral lang ulit sa school na to ang parang naisip ko para araw-araw kitang makita. Nako kung ako ang magiging teacher mo, huwag ka umasang magiging mabait ako sa'yo. Pantay-pantay ang trato ko sa mga estudyante ko. Wala akong paborito. Paano ba yan? Umasa pa naman ako na magiging mabait ka sa akin kasi magkaibigan naman tayo. Magkaibigan sa labas ng classroom. Pero kung magiging estudyante kita, walang kaibigan-ibigan. Kaya kailangan mong mag-aaral ng mabuti dahil pwede kitang ibagsak. Hindi mangyayari yun dahil masipag yata ako estudyante, no? Kapag may mga test na tayo nun, hindi naman ako bumabagsak. Kahit paano, palasagot din ako sa recitation. Sa bagay, masipag ka namang mag-aral noon. O sige, basta hindi ka magiging bulak-bulak sa klase ko at hindi ka magiging pasaway, ipapasa na kita. Promise yan? Promise. Hindi naman ako masamang teacher, no? Kahit itanong mo pa sa mga co-teachers ko, ang bait ko kaya. Sa bagay, totoo yan dahil kilala na kita simula pa noon, Charlene. Sayang nga lang kasi hindi ko na nasabi sa'yo kung anong nararamdaman ko. Eh, gusto ko rin sana na mas makilala ko pa ng gusto. Anong ibig mong sabihin? Basta. Saka ako na lang sasabihin. Pero ngayon na, nakita na ulit tayo. Hindi na ako magpapatay sa pagiging mahihain ko. Dapat matagal ko na yung ginawa. Pero mabuti na lang, mabait sa akin ang tadhana. Sino mag-aakala na muli tayo magkikita? Nakakatuwa lang tuloy isipin. Sabi ko nga sa sarili ko, mukhang magiging maganda pagbabalik sa eskwela ko. Alam mo, ang dami mo talagang alam. Mabuti pa, mag-focus ka na lang sa mga lessons mo. Mamaya kung magsaka pa sa kakaganyan mo. Ayos lang naman kung sa'yo ang bagsak ko. Ano? Wala po, ma'am. Mabuti pa, tulungan ko na kayo dyan sa bag nyo. Mukhang mabigat kasi. Papa Dudut, pinagsabay ko po ang pag-aaral at ang pagtatrabaho, Papa Dudut. Nagpapasalamat po ako ng gusto sa pamunuan ng high school namin dahil sa ibinigay nila sa aking pribilehiyo para magtugma po ang schedule ko sa trabaho at eskwela. Maganda po si Charlene at siguro ay kulang ang salitang maganda para i-describe siya dahil nakakahali na po talaga ang pisikal niyang itsura. Kapag binabalikan ko po ang nakaraan, nangihinayang ako dahil hindi ko siya niligawan noon. Naisip ko kung hindi ako naging torpe noon, sana ay girlfriend ko na siya ngayon. O baka sakaling nagpaplano na rin kaming magpakasal tulad ng iba naming kaklase na nauna nang nagkaasawa at nagkaanak. Kaya nga nang muli kaming pagtagpuin ng tadhana, pinangako ko sa sarili ko na ipupurso ko siya at hindi na ako maduduwag na sabihin at ipakita sa kanya ang nararamdaman ko. Simula noon ay lagi ko na pong dinadalhan ng pagkain si Charlene tuwing tanghalian at merienda. Sabi ko,
Makapagod siya sa pagtuturo kaya dapat na hindi niya pinapabayaan ang sarili niya. Hanggat maaari ay gusto kong ako rin ang maghahatid sundo sa kanya para masigurado ko na ligtas siyang makakauwi at makakapasok. Kaya nagpapadudod dumating po sa punto na nakulitan sa akin si Charlene. Napansin ko na madalas na niya akong iniiwasan at para siyang naiilang sa tuwing lumalapit ako sa kanya. Hindi nagtagal ay dumistansya na nga siya ng gusto sa akin. Bagay na hindi ko lubusang maintindihan. Pero kahit na napapansin ko ang pag-iwas ni Charlene sa akin ay hindi pa rin ako napanghinaan ng loob. Itinuloy ko pa rin ang idinidigta ng aking damdamin. Yon ay walang iba kundi ang ligawan siya at balang araw ay mapa sa akin papadudo. Charlene, sandali lang naman oh. Bakit ba ang bilis mo maglakad? Ano ba kasing problema mo, James? Bakit mo ba ako kinukulit? May klase pa ako. Tinatanong ko lang naman kung libre ka mamaya para sana lumabas tayo. Ako naman nagtaya eh. Kaya lang tayo sa bagong kainan sa bayan. Balita ko masarap daw doon. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayoko? Mahirap bang intindihin yun? Bakit nga kasi? Maraming beses na kitang niyaya lumabas pero hindi ka naman sumasama. Kahit saglit lang sana tayo, pero lagi ka naman humihindi. Kahit hindi ka naman masyadong busy. Sabi mo busy ka. Akala ko ba ayos lang sa'yo nung maging malapit tayo? Tulad nung nag-aaral pa tayo. Oo, pero hindi ko naman in-expect na ibang closeness pala ang gusto mo na mangyari. Ano bang mali rito? Naging bahalata na gusto kita. Kaya nga ako pumasok dito para mabalapit sa'yo. Sa palagay ko, wala namang masama kung ligawan kita. Pareho lang tayo na sa tamang edad. Bukod pa doon, matagal ko rin hinintay ang pagkakataon na masabi sa'yo na gusto kita. Natutorpe lang ako noon, kaya napalagpas ko yung chance na maging tayo. Alam ko kahit hindi mo sabihin, minaramdaman ka na rin sa akin noong high school. Sorry, pero hindi na pwede yung gusto mong mangyari. Nagbabago ang nararamdaman ng tao. Bukod doon, matagal ng panahon nang lumipas. Pero nagkita ulit tayo ngayon. At kahit kailan, hindi na wala ang pagkagusto ko sa'yo, Charlene. Pero hindi na pwede yung gusto mong mangyari dahil may boyfriend na ako. Sa katunayan, ikakasal na kami, James. Kaya sorry, okay? Yun ang dahilan kaya hindi kita pinagbibigyan sa mga hiling mo na lumabas tayo. Ayokong masira ang relasyon namin ng boyfriend ko. Kaya please, layuan mo na lang ako. Kung pagkakaibigan lang ang gusto mong mangyari, walang kaso sa akin yun. Pero kung higit pala ron, pasensya ka na. Paano mo nagawa sa akin to, Charlene? Paano ko nagawa ang alin? Umasa kasi ako na magiging tayo. Tapos sa dulo, wala lang pala akong mapapalat. Anong pinagsasabi mong umasa ka? Kahit kailan hindi kita pinaasa, James. Ikaw lang tong umasa. Kaya kung may dapat magsisihin dito, sarili mo lang yon. Huwag mo nga akong konsensyahin na para bang kasalanan ko. Hindi naman sa kinokonsensya kita, pero... Pero ano? Alam mo mabuti pa? Layuan mo na lang ako. Huwag ka nang lumapit sa akin kung ganyan lang ang ugali mo. Hindi magandang tignan. Mamaya bigyan pa ng mali siya ng mga makakapuna. Pasensya ka na, James. Mauna na ako. Charlene, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Papadudod para po akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos sabihin sa akin ni Charlene na may boyfriend na pala siya at ikakasal na sila. Pakiramdam ko noon ay nawala na yung chance ko sa kanya na habang buhay ay makakasama ko siya. Nang panahon na yun ay muli kong binalikan yung mga pagkakataon na sinabi